Sa mga oras na mainit ang usapan tungkol sa pamumuno ng PNP, naging sentro ng balita ang biglaang pag-alis sa posisyon ni General Nicolas Torre bilang pinuno ng PNP. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito dahil halos 3 buwan lamang mula nang siya'y maupo sa pinakamataas na pwesto ng pambansang kapulisan. Sa kanyang naging pahayag, nagpasalamat si General Nicolas Torre sa lahat ng sumuporta sa kanya sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi niya na bagamat maikli lamang ang kanyang naging serbisyo bilang pinuno, naniniwala siyang nagawa nila ng kanyang mga kasama ang ilang mahahalagang hakbang para sa kapulisan. Ayon kay Torre, ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng PNP upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Samantala, sa panig ng Malacanang, sinabi ng palasyo na personal na desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal kay Torre. Ipinaliwanag na hindi ito bunga ng isang malaking kontrobersya, kundi isang paraan lamang upang matiyak na ang liderato ng PNP ay akma sa nais ng administrasyon. Binanggit din na ang posisyon ng PNP chief ay sensitibo at nangangailangan ng tiwala ng Pangulo, kaya't normal lamang na magkaroon ng pagbabago kung kinakailangan. Kapalit ni Torre, itinalaga si Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng PNP. Kilala si Nartates sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo at itinuturing na isa sa mga opisyal na may kakayahan at disiplina sa pagpapatupad ng mga patakaran. Sa kanyang unang pahayag bilang pinuno, sinabi niyang wala siyang nakikitang salungatan sa hanay ng kapulisan sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay manatiling buo ang organisasyon at patuloy na magtrabaho para sa kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa ni Nartates, naniniwala siyang ang pagkakaalis ni Torre ay hindi dahilan upang magkaroon ng hidwaan. Sa halip, dapat itong tingnan bilang bahagi ng proseso kung saan ang bawat opisyal ay handang maglingkod kung saan sila ilalagay ng pamahalaan. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ng kanyang liderato ang mga nasimulang programa at magdaragdag ng mga panibagong aksyon na makatutulong sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Ipinakita rin ni Torre ang pagiging magaan ng kanyang kalooban matapos ang desisyon. Ayon sa kanya, normal lamang ang ganitong sitwasyon sa mundo ng serbisyo publiko at wala siyang tampo sa Pangulo. Para kay Torre, ang pinakamahalaga ay naipakita niya ang kanyang dedikasyon at naibigay ang lahat ng kanyang magagawa para sa organisasyon. Para naman sa mga nakasubaybay sa pangyayari, ang mabilis na palitan ng liderato sa PNP ay nagsilbing paalala na ang tiwala at kumpiyansa ng pamahalaan ang pinakamahalagang puhunan ng sinumang opisyal. Sa kabila ng mga pagbabago, ang inaasahan ng mamamayan ay malinaw. Isang pulisya na tapat, disiplinado at handang magsilbi sa bawat Pilipino. Sa ngayon mga kapupong ay nakatuon ang atensyon ng mga Filipino kay General Nartates at kung paano niya pamumunuan ng PNP. Malaki ang hamon sa kanya na ipagpatuloy ang mga nasimulan at tugunan ang mga bagong pangangailangan ng kapulisan. Subalit, ayon sa kanya, buo ang kanyang tiwala na sa tulong ng bawat miyembro ng organisasyon, makakamit nila ang layunin ng pagkakaroon ng isang matatag at maaasahang pambansang kapulisan. Actually mga kapupong, ganito kasi yan. Simula nung sinibak sa pwesto itong si Torre, ay marami na ang mga espekulasyon o mga haka-haka ang nagsilabasan patungkol sa tunay na dahilan ng pangyayaring yan. Meron mga nagsasabi na baka daw ilagay sa NBI o sa DPWH itong si Torre. Meron rin mga nagsasabi na diversion tactics lang daw ito ng administrasyon para ilihis ang tunay na mga issues na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Actually, ganito kasi yan mga kapupong, at please correct me if I'm wrong na lang ha. Sa mga nagsasabing posibleng maging next NBI chief itong si Torre, parang malabo yan dahil ang pagkakaalam ko dapat maging abogado ka muna with certain years of experience bago ka mailagay bilang pinuno ng NBI. Which is hindi naman abogado itong si Torre. Pero anyway, para malinawan kayo sa mga tunay na pangyayari, ganito kasi ang ilan sa mga impormasyon na nakuha natin. Matapos ang biglaang pagbabago sa pamumuno ng pambansang pulisya, maraming senador ang nagbigay ng kani-kanilang pananaw tungkol sa pagkawala sa pwesto ni General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng samut-saring reaksyon mula sa publiko at sa loob ng Senado. Si dating PNP Chief at ngayoy Senador Ronald Bato de la Rosa ay tahasang umamin na nagulat siya sa nangyari. Aniya,
Nagalit siya sa naging aksyon ni Torre kamakailan, ngunit ngayon ay nakakaramdam din siya ng pagkaawa rito. Para kay De La Rosa, hindi biro ang biglaang pagkawala sa isang mataas na posisyon, lalo na't galing ito sa desisyon ng Malacanang. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang, natural lamang na may pananagutan ng isang leader sa kanyang mga hakbang, ngunit hindi rin maitatanggi ang mabigat na sitwasyon na kinahaharap ng sinumang opisyal na biglaang tinatanggalan ng tiwala ng administrasyon. Anyway, mga kapopong, binigyang diin ni dating Senador Ping Lacson na may malinaw na limitasyon ang kapangyarihan ng isang hepe. Ayon sa kanya, kapag lumampas ang isang opisyal sa itinakdang kapangyarihan, nagiging dahilan ito para mawalan ng kumpiyansa ang mga nakatataas. Sa kaso ni Torre, inilarawan ni Lacson na tila nagkaroon ng hakbang na hindi na ayon sa pamantayan. Para sa kanya, ang ganitong pangyayari ay isang paalala na walang sino man ang maaaring kumilos ng lampas sa ibinigay na mandato. Hindi rin nagpahuli ang ibang senador sa kanilang mga saloobin. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, normal lamang sa gobyerno na walang permanente, lalo na sa mga posisyong itinalaga ng Pangulo. Sinabi rin ni Senator J.B. Ejercito na nakasanayan na ng publiko ang madalas na pagbabago ng liderato sa PNP at hindi na ito bago sa kasaysayan ng pulisya. Dagdag pa niya, ang bawat leader ay may kani-kaniyang estilo at pananaw, ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng tiwala ng taumbayan. Well, mga kapupong, ikinagulat naman ni Senador Bato ang bilis ng pangyayari. Para sa kanya, masakit na makita ang isang opisyal na nagsisilbi ng tapat, ngunit agad na nawawala sa pwesto dahil lamang sa isang desisyon. Gayunman, idiniin niyang ang ganitong proseso ay bahagi ng sistema at dapat igalang. Sa kabila ng lahat ng ito, naging malinaw sa mga pahayag ng mga senador na ang mga lider ng pambansang pulisya ay nasa ilalim palagi ng masusing pagbabantay at pagsusuri. Ang bawat hakbang nila ay sinusukat hindi lamang ng mga nakatataas, kundi pati ng publiko na kanilang pinaglilingkuran. Ang mga pangyayari sa pagkawala ni Torre ay nagsisilbing paalala na sa mundo ng politika at serbisyo publiko, walang kasiguraduhan ang pananatili sa posisyon. Ang tiwala ng administrasyon at ng mamamayan ang pinakamahalagang puhunan ng isang leader. Sa gitna ng lahat ng reaksyon, malinaw na nananatili ang aral. Ang isang opisyal, gaano man kataas ang ranggo, ay laging dapat magpakumbaba, sumunod sa limitasyon ng kanyang tungkulin, at manatiling tapat sa paninilbihan para sa kapakanan ng bayan. Tahimik ang umaga sa PNP nang biglang magbago ang pamunuan. Naglabas ng formal na abiso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatanggal sa tungkulin si PNP Chief Nicolas Torre. Hindi siya dumalo sa seremonya ng pagpapasa ng liderato, ngunit nagpadala ng mensahe na tinatanggap niya ang direktiba. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang deputy na si Jose Melencio Nartates Jr. ang umangat at formal na umupo bilang officer in charge. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ang pagbabago ay nag-ugat matapos hindi maisakatuparan ang desisyon ng National Police Commission. Ilang araw bago ang insidente, naglabas ng resolusyon ng NAPOLCOM na nag-uutos na ibalik sa dati ang ilang senior officials na inilipat ng pwesto, kabilang na si Nartates. Hindi natuloy ang pagbabalik na ito, kaya't kinailangan ng Pangulo na magpatupad ng aksyon upang mapanatili ang tiwala sa institusyon at ang tamang proseso. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Boying Remulla na ang dating pinuno ay hindi kinasasangkutan ng anumang kasong administratibo o legal, ngunit mahalaga ang pagpapalit upang masiguro ang isang pamumuno. Si Nartates, na nagtapos sa Philippine Military Academy, ay naglingkod na bilang Regional Commander, NCRPO Chief at Deputy Chief for Administration. Sa seremonya, sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang Rapid Response Initiative na ipinakilala ni Torre na layong makaresponde ang mga pulis sa loob ng 5 minuto sa oras ng emergency. Nangako rin siya na tututukan ang pagpigil sa mga paglabag, ang pagbabantay laban sa mga banta sa kapayapaan at pagpapalakas ng cyber at investigative operations. Idinagdag niya ang pagbibigay ng suporta sa mga pulis sa pamamagitan ng training, pagkilala at mga programang pangkapakanan, gayon din ang pagpapatibay ng seguridad sa mga mahahalagang pasilidad at pampublikong lugar. Inatasan din ni Interior Secretary si Nartates na makipagtulungan sa DILG at maglatag ng komprehensibong Community Safety Plan sa loob ng 30 araw. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat tao sa kanilang mga pamayanan.
Nangako rin si Nartates na paiigtingin ang mga integrity check upang maalis ang sinumang posibleng maging sagabal at upang higit na maitaguyod ang tiwala ng publiko. Sa mga oras na siya ay umupo bilang bagong pinuno, tiniyak ni Nartates na tuloy-tuloy ang operasyon at serbisyo ng pulisya. Nanawagan siya sa publiko na huwag basta maniwala sa mga haka-haka at sa halip ay magtiwala sa mga opisyal na pahayag. Ipinaalala rin ng mga opisyal na si Torre na nagpasimula ng mabilisang tugon at nangasiwa ng ilang sensitibong operasyon ay maaaring mabigyan pa ng ibang posisyon bagaman patuloy pa ang mga pag-uusap. Para sa ilan, ang mabilis na pagbabago sa pamumuno ay isang malinaw na aksyon upang mapanatiling matatag ang institusyon at masiguro ang pagkakaisa ng mga law enforcement agencies. Si Torre ay malapit nang matapos sa kanyang taon ng serbisyo, samantalang si Nartates ay inaasahang magpapatuloy ng direksyon ng organisasyon na may dagdag na istruktura, sigla at panibagong pananaw.